Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula sa bansang US at ito po ang posibilidad na magtatag ng Bitcoin Reserve sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Yan, ayon po kay Ginoong David Sachs, siya po ang crypto czar ng Trump administration. Isa ito sa mga pinag-aaralan nila ngayon. Kaya ang tanong ay ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong David Sachs, ang itinalagang crypto czar ng Trump administration. Ayan, umpisaan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong David Sachs tungkol sa Bitcoin Reserve. Sa kanyang panayam sa Fox Business, kinumpirma ni Ginoong David Sachs na may exploratory efforts na ginagawa tungkol sa pagtatatag ng Bitcoin Reserve. Ayon po sa kanya, wala pang formal na desisyon sa ngayon at hindi rin siya nagbigay ng tiyak na timeline kung kailan posibleng maipatupad ito. Kaya yan, meron po siyang aktual na sinabi rito. Sabi niya ay, President Trump has asked us to study that issue. It's one of the things we're looking at. Yan ang sabi ni Ginoong David Sachs. Nitong January 24 ay ipinahayag ni Ginoong Sachs ang kanyang suporta sa executive order ni Pangulong Trump tungkol sa crypto. Layunin po ng utos na ito na magbigay ng malinaw na regulasyon, magkaroon ng formal na definition para sa digital assets at mapanatili ang domination ng US dollar sa pamamagitan po ng stable coins. Ngayon ay bakit po mahalaga ang Bitcoin Reserve para sa US? Ayan. Ayon sa Bitcoin Policy Institute, ay may draft executive order na nagsasabi na isama itong si Bitcoin sa financial system ng US sa pamamagitan po ng Treasury's Exchange Stabilization Fund. Ang layunin nito ay gawing strategic asset si Bitcoin upang mapanatili ang competitive edge ng US sa global digital economy. Ang proposal na ito ay nagpapakita po ng potensyal ni Bitcoin bilang isang mahalagang bahagi ng pambansang ekonomiya. Sa ganitong hakbang, maaaring mapalakas po ang posisyon ng Amerika sa harap ng lumalaking digital asset market sa buong mundo. Ngayon ay ano po ang reaksyon ng market tungkol sa Bitcoin Reserve plans? Ayan, sa prediction markets tulad po ng Pulley Market, maraming traders ang nag-speculate kung ipatutupad ba ng Trump administration ang Bitcoin Reserve policy sa unang 100 days ng kanyang termino. Sa ngayon ay meron pong 16% probability lamang na mangyari ito, kung saan ay bumaba po mula sa 40% noong kalagitnaan ng January. Ayan, ipinakita po nito ang humihinang kumpiyansa ng market na magkakaroon ng agarang aksyon tungkol dito. Para sa konteksto, ang presidential group na nagtatrabaho sa executive order ni Pangulong Trump ay may 180 days para magbigay ng komprehensibong payo sa Pangulo. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ng mga estado ng US tungkol sa Bitcoin reserves. Yan, habang patuloy po ang discussion sa federal level, ilang state sa Amerika ang masigasig na nagtutulak ng kanilang mga sariling Bitcoin reserve initiatives. Ayan, una ay ang Arizona. Noong January 27 ay naging unang state ang Arizona na umusad ang Bitcoin Reserve Bill. Ayan, Bitcoin Reserve Bill past the committee stage. Inaprubahan ito ng Senate Financial Committee sa botong 5-2. Ayan, layunin ng batas na ito na mag-invest. Ayan, dito mag-invest ng hanggang 10% ng public funds ng state dito kay Bitcoin. Ayan ang Arizona. Sunod po ay ang Oklahoma.
Isang katulad na panukala rin ang isinulong ng Representative Cody Maynard. Ayan. Ayon sa kanyang proposal ay maaring ilaan ng State Treasury ang hanggang 10% ng reserve funds nito kay Bitcoin. Basta't mayroon po itong minimum market capitalization na $500 billion. Ayan, at ang pinaka-recent ay ang Wyoming. Yan, sa Wyoming ay pinamumunuan naman ito ni Senator Cynthia Lummis. Pinamumunuan niya ang isang legislative effort na isama si Bitcoin sa financial strategy ng state na ito. Ang kanyang panukala ay nagpapahintulot ng pagbili ng hanggang 200,000 na Bitcoin bawat taon sa loob ng 5 taon. Ang pondo para rito ay manggagaling po sa revaluation ng gold reserves ng Federal Reserve. Ayan. Ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Para sa atin ay ang ganitong mga balita mula sa Amerika ay dapat po nating bigyang pansin. Kung ang US ay seryosong pinag-aaralan si Bitcoin bilang isang strategic asset, posibleng ma-impluwensya nito ang global crypto market. Maaari ring magdulot ito ng mas matibay na kumpiyansa sa paggamit po kay Bitcoin bilang bahagi ng investment portfolio. Dahil dito, magandang pagkakataon ito para pag-aralan po ang mga long-term na posibilidad ng Bitcoin investment. Mahalaga rin ang tamang research at pag-unawa sa mga economic trends, lalo na kung magiging bahagi si Bitcoin ng mga malalaking financial strategies sa buong mundo. At ayan po, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa tingin ko po, kung matutuloy ang pagtatatag sa Bitcoin Reserve sa Amerika, ito ay magiging game changer hindi lamang para sa US, kundi para na rin sa global crypto market. Ito ay patunay na si Bitcoin ay hindi lamang isang speculative asset, kundi isang potensyal na mahalagang bahagi ng global economy. Pero tandaan, mahalaga pa rin ang tamang pag-aaral at saka risk management sa bawat investment decision. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.